Okay, ngayon ay tatalakayin natin ang mga tauhan. Ibong Adarna. Ang ibong Adarna ay napakagandang ibon na may makulay at mahabang balahibo. Ang ibon ay makapitong ulit nagpapalit ng kulay ng balahibo sa tuwing umaawit. Siya ay makapangyarihang ibon na may kakayahang makapaggamot. Fernando, ang hari ng Brabania. Kilala siya bilang isang hari, makatwirang, makatarungan ang kanyang pamumuno dahilan upang higit na umunlad ang kaharian. Siya ang hari ng Brabania. Siya rin ang ama ng 3 prinsipe kung saan sa kanyang pamumuno ay hinahangaan siya ng kanyang mga pinamumunuan dahil siya ay isang marangal at kahangahangang pinuno o hari sa kanilang kaharian. Kaya iniidolo siya at hinahangaan, nirerespeto ng kanyang mga pinamumunuan dahil siya ay makatwiran. Doña Valeriana, ang reyna ng Brabania. Ang taglay niyang kabutihan sa puso ang nagtulak kay Haring Fernando upang higit na maging makatarungan sa paghahari. Si Doña Valeriana naman ang reyna ng Brabania. Siya ang asawa ni Don Fernando, kung saan dahil sa kanyang kabutihang loob ay mas siya ang naguudlok kay Don Fernando na mas pamunuan ang Brabania sa makatarungang paraan dahil sa kanyang kabutihang loob. Don Pedro. Ang panganay na anak, isang mandirigma, may angking galing at talino na taglay ng isang prinsipeng tagapagmana ng korona, ngunit namamayani ang kabuktutan ng puso. Si Don Pedro ay kahit na may angking talino o taglay na kakayahan na mamuno, ngunit hindi katulad ng kanyang ama na may pangangatwiran o makaturungan. Bagkus mayroon siyang masamang pag-uugali. Don Diego, ang pangalawang anak, sunod-sunuran sa panganay na kapatid, kaya nalilihis ng landas, mahina ang kanyang loob at natatalo sa kabuktutan ni Don Pedro. Sinasabi na ang pangalawang prinsipe o si Don Diego ay walang sariling paninindigan. Kumbaga siya ay sunod-sunuran lamang kay Don Pedro. Kung anong ipag-utos sa kanya ni Don Pedro ay yun ang sinusunod niya. Kahit sabihin pa niya na papatayin nila ang kanilang bunsong kapatid, ay susunod pa rin siya sa sinasabi ni Don Pedro. Dahil nga wala siyang paninindigan, kaya nalilihis siya ng landas. Yan ay si Don Juan. Bunsong anak ng hari at reyna. Siya ang pinakanatatangi sa lahat dahil minana niya ang pagiging makatarungan at makatwiran ng ama. Pinaka-natatangi sa kanilang 3 prinsipe o sa kanilang magkakapatid dahil minana niya ang pagiging makatarungan ng ama. Hindi katulad ng kanyang mga panganay na kapatid, si Don Juan ay kabutihang puso at makatarungan katulad ng kanyang ama. Leonora, isa sa mga prinsesa na naninirahan sa ilalim ng balon, kapatid ni na Prinsesa Maria Blanca at Juana, na pangasawa ni Don Pedro. Sino kay Maria Blanca? Siya ay isang magandang prinsesa. Gumagamit siya ng puting mahika at nag-iibigan silang dalawa ni Don Juan. Si Maria Blanca ay isang natatanging prinsesa. Taglay niya ang pinakamagandang anyo. Napakaganda niyang prinsesa. Bukod tangi rin siya na prinsesa sa kanilang 3 magkakapatid. Siya ang napangasawa o siya ang kasintahan ni Don Juan. Nag-iibigan sila ni Don Juan. Si Haring Salermo naman, ang ama ni Maria Blanca, gumagamit ng itim na mahika, tumututol sa pag-iibigan ni Maria Blanca at Don Juan. Tumututol sa pag-iibigan ni Maria Blanca at Don Juan. Kung saan gumagamit siya ng itim na mahika, matutulan lamang ang pag-iibigan ng dalawa. Manggagamot.
Siya ang nanggamot kay Haring Fernando. Sinasabi niya na ang ibong Adarna ang makapagpapagaling sa sakit niya. Siya ang tanging nakabatid ng sakit ni Haring Fernando. Maraming mga nagtangkang manggamot sa hari, ngunit wala ni isa man sa kanila ang nakapagsabi o nakapagsuri kung anong tunay na sakit ng hari. Tanging isang manggagamot lamang ang nakapagsabi na ang ibong Adarna ang lunas sa sakit ng hari. Ermitanyo, matandang lalaki na nakatira sa kabundukan na tumulong kay Don Juan hulihin ang ibong Adarna at iligtas ang kanyang mga kapatid. Sa paglalakbay ni Don Juan, may nakita siyang ermitanyo. Kumbaga may nakilala siyang ermitanyo na tumulong sa kanya upang hulihin ang ibong Adarna. At binigyan siya ng payo paano hulihin at mga kagamitan na gagamitin niya sa paghuli ng ibong Adarna at kung paano maililigtas ang kanyang mga kapatid at tagpuan. Ito ay tumutukoy sa puok o lugar na pinangyarihan ng kwento. Halimbawa, Bundok Tabor, isang mapanganib na kagubatan. Kapag sinasabi nating tagpuan, ito ay tumutukoy kung saan nangyari lugar na naganap ang pangyayari. Halimbawa na lamang, sa kwento ng ibong Adarna, ang pangyayari ay naganap sa Bundok Tabor, kung saan doon nila nakita ang ibong Adarna. Tunggalian. Ito ay tungkol sa labanan o problema na maaaring sa pagitan ng tao laban sa tao laban sa kalikasan, tao laban sa lipunan, tao laban sa kanyang sarili. Ngayon, isa-isahin natin ang uri ng tunggalian. Tao laban sa tao. Ito ay nangyayari sa pagitan ng dalawa o higit pang mga tauhan. Halimbawa, ang inggit ni Don Pedro kay Don Juan habang naghahanap sila ng ibong Adarna. Kapag sinasabi nating tao laban sa tao, ito ay labanan sa pagitan ng tao. Kumbaga, sa kanilang magkakapatid, ang inggit ni Don Pedro ang nagtulak sa kanya upang patayin o labanan ang kanyang kapatid. Tao laban sa sarili. Ito ay nangyayari sa loob ng isang tauhan, maaaring pagitan ng kanilang mga damdamin, paniniwala o moralidad. Halimbawa, ang pagdududa ni Don Juan sa kanyang sarili, ang kanyang pagnanais na maging mabuti at ang kanyang pagkaakit sa mga tukso. Kapag sinasabi natin sa sarili, wala kang ibang kalaban kundi ang iyong sarili, ang iyong paniniwala, kung makakaya o hindi mo ba ito makakaya. Nilalabanan mo ang iyong sarili. Ay tao laban sa kalikasan. Ito ay nangyayari sa pagitan ng isang tauhan at mga puwersa ng kalikasan tulad ng bagyo, lindol o sakit. Halimbawa, naglalakbay sila sa Bundok Tabor tulad ng mga mapanganib na hayop, matarik na bundok at malalim na ilog. Kapag sinasabi nating tao laban sa kalikasan, ito ay puwersang kalikasan. Kumbaga, hindi natin inaasahang mga panganib. Tao laban sa lipunan. Ito ay nangyayari sa pagitan ng isang tauhan at mga panuntunan, batas o kaugalian ng lipunan. Halimbawa, ang pakikibaka ni Don Juan laban sa mga hindi patas na kaugalian ng lipunan, tulad ng pagiging paborito ng hari sa kanyang mga anak. Ang sinasabi naman dito na tao laban sa lipunan ay kumbaga, ikaw lang mag-isa, ngunit ang kalaban mo ay lipunan o mamamayan, maraming tao o grupo di sumasang-ayon sa sangguni na gusto mong imungkahe mga saloobin. Kumbaga, lipunan ang iyong kalaban. O laban sa supernatural. Ito ay nangyayari sa pagitan ng isang tauhan at mga supernatural na nilalang, tulad ng mga Diyos, mga demonyo o mga multo. Halimbawa, ang pakikibaka ni Don Juan laban sa mga mahiwagang kapangyarihan ng ibong Adarna. Ito'y sinasabi natin na supernatural. Kumbaga, hindi ka panipaniwala, mayroong mga kapangyarihan. Halimbawa na lamang mismo rito sa kwentong
Ibong Adarna, kung saan ang Ibong Adarna ay makapangyarihan at ito ay nilalabanan ni Don Juan. At dito po nagtatapos ang ating talakayan.